Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, ano tayo no? O RIP Sarlans. Si Sarlans po ay wala na. Anyway, gustuhin niya na mag-continue ako mag-react dahil nanonood sa akin yun araw-araw. Pero bago ang lahat, so disclaimer muna tayo. Anyway, so continue tayo sa ating mga reaction videos ito. Panggabi, no? So may nagpasa sa akin itong video na to, si Sir, anong name nito ni Sir? Sir Depalak Nelson. So ito yung video. Nakita ko na rin to eh. So ito yung ano no. Ako di ako sir. Baka ko ato eh. Wala naman sir. Oo sir. Pero sir, live sir. O, mas kayo. Anak ko, aran ako. So yun. Ako di ako sir. Baka ko ato eh. Wala naman sir. Oo sir. Pero sir, live sir. O, mas kayo. Anak ko, aran ako. So parang bumubukas yung ano no, yung kortina. Ano bang sabi dito sa hanap nga tayo ng clue dito sa ano sa wala, puro kalokohan yun nasa comments eh. Walang matinong fury. So, sabi nito isa, pinagluloko nyo, meron na yan dito sa amin, de-remote yan, cortina. Nasa driver's side ang pindutan niya. Totoo ba yon? Kasi, ano, hindi ko alam kung may remote talaga nito. Pero yung chance na videohan mo yan, na inaabangan mo. Tapos, the fact na may reaction niya ha. Ako di ako sir. Baka ko ato eh. Wala naman sir. Oo sir. Pero sir, live sir. O, mas kayo. Anak ko, aran ako. Diba, nagvi-video siya, pero hindi naman siya ganun ka-surprise. Parang hindi ito sa ano eh, sa Pilipinas ba siya? Feeling ko din may mechanism din to eh. Feeling ko kasi yung galaw niya ano eh, parang may actuator eh. Ako di ako sir. Baka ko ato. Kasi ang weird no, magpapagalaw, babalik ulit, tapos gaganunin. Para siyang automatic talaga eh. Dahil kung multo, kung ako lang ha, kung multo, siguro kaya isang ganun lang na buong ano pa. Pero halata mong nandito yung ano yung mechanism sa taas eh, wala sa baba eh. Pero kaya pag binuksan ganon, Oo sir. diba? Pero sir, live sir. O, mas kayo. Mukhang may ano mechanical eh. Kung akong tatanungin, bagamat hindi ko naman alam kung paano nangyari yan, sabi daw dito may remote daw yan sa tabi. I don't know kung totoo yun. Pero kung akong tatanungin nyo, opinion ang gagawin ko kasi hindi ko naman mapatunayan na may machine yan dyan. Feeling ko hindi siya totoo. Kayo, kung maniniwala kayo dyan, sige lang, wala namang problema sa akin. Pero yung magpabalik-balik na ganun, okay lang siguro kung ito ha, ito pa. Ito pa pala ang gusto kong malaman mo. Yung galaw niya, diba? Tingnan mo yung galaw ha. Ako di ako sir. Baka ko ato eh. Wala naman sir. Oo sir. Pero sir, live sir. Diba? Ang galaw, dito mismo nangyayari sa taas. So meaning, ito ay may mechanism yan dyan. Dahil kung multo yan, bubuksan nyo yung kortina, dapat magbe-bend muna itong kortina sa gilid. Parang yung, let's say,
sa kortina na to, no? Pagka gagalaw yan, yung gitna ng kortina magbe-bend yan kung multo, kung may hahawi. Pero dito bandang sa taas umaano eh. Kaya dun pa lang medyo abnormal na yung yung galaw. Ay, actually normal yung galaw niya. Kasi banda dito sa taas yung mechanism, ito yung gumagalaw. Hindi itong sa gitna dahil kung kortina yan, magbe-bend yung kortina eh. 'Di ba? Dahil gaganunin ng multo. Tapos ang weirdo naman, bubuksan mo tapos gaganon-ganonin ulit. Hindi, ano to? Nakuha niyo ibig ko sabihin. So, parang medyo lumilipad na isip ko ha. Kay Sir Lance. Anyway, pagpatuloy natin yung reaction video. Ito marami nagpasa sa akin nito. Actually, parang nareahan ko na to. Sige nga, i-revisit ko na lang, no? Ito yung manggagamot na papel daw yung gamit. Tingnan nga natin. Dinarayo ang isang nagngangalang Tia Belia sa Bulacan dahil isang tingin lang daw niya sa sulat ng iyong pangalan sa papel, malalaman na niya ang iyong karamdaman. Ito, wait lang ha. May nag-aano sa akin. May sumita dun sa ano ko sa Quiapo, dun sa testing ko sa Quiapo, dun sa tinesting ko yung mga hula. Dapat daw, kaya daw kasi mali-mali ang sinabi sa akin ng manghuhula kasi mali-mali din daw ang information na binigay ko. Sabing ganon. Napanood nyo yun, ano? Yung vlog ko doon sa manghuhula. Kaya daw mali-mali yung sinabi. Ang sa akin naman, kahit mali-mali yung sinabi ko, psychic yun eh. Okay lang sana, let's say, hindi ko naman sinasabing perfect lahat ng psychic. Bibigyan ko na ng partida, ano. Kahit man lang sana maramdaman niya na, wait, parang itong binigay mong detalye, parang hindi, parang hindi siya nagme-made sense. Sigurado ka ba na tama yung birthday niya at pangalan? Kahit yun lang sana marinig ko, na ako eh. Solve na ako dun eh. 'Di ba? Yung marinig ko man lang sana na sinabi ng manghuhula na mukhang mali yung yung detalye na yung magkaroon man lang siya ng doubt or totoo ba itong nababasa ko, parang malabo yata. 'Di ba? Parang ganon. Pero hindi eh, gumawa siya ng istorya talaga na saan niya, let's say sabihing mali-mali yung detalye na binigay ko, kaya mali-mali din ang hula niya. Di sana hindi niya nahulaan. 'Di ba? Kasi may sinabi si Sir Jard Videos doon na parang sa pulis daw 'yan kung mali-mali yung information na ibibigay ko daw, hindi talaga daw mahahanap ng pulis. Tama siya doon. Pag mali ang binigay kong impormasyon sa pulis, hindi mahanap. Ito manghuhula, nahanap niya eh. Nasa Europe daw eh. Sabi nga Europe eh, tapos yung pala US, Canada. Tapos alam niya pa, detalyado pa, nanganak pa ng 4 daw yung kapatid ko eh. May intindihan ko kung ang labo po eh, hindi ko makita kung gano'n ang sinabi eh. Dahil mali-mali nga yung sinabi ko, di ba? Failed yung yung analogy ni Sir Jard Videos na ang police daw, bigyan mo ng maling impormasyon, hindi daw mahahanap. Di sana mas magandang sabihin na lang sa akin ng manghuhula na hindi niya mahanap. Diba? Yun, maligaya na ako noon. Wala, hindi ko talaga mahanap eh. Pero the fact na nakahanap siya, sino yun? Sino yung nahahanap niya? Kasi supposed to be, dapat tao pa rin yun eh, kahit na mali yung information na binigay ko eh. Diba? At saka sabing ganun, may mga nagsasabi dapat daw hindi daw artista yung inano ko, yung pinahula ko. Dapat daw yung para malaman daw talagang totoo, dapat daw yung kakilala ko or Hindi pwede. Kasi baka mamaya, para maging fair din naman doon sa manghuhula, kasi baka mamaya mahulaan niya talaga ng totoo yung pinapahula ko sa kanya. Pwede ko kasi baguhin lang yun eh. 'Di ba? Sabihin ko para lang sabihin na hindi tumama yung hula niya. Mas magandang celebrity nang gagamitin natin dahil kayo pwede niyo makita sa Wikipedia kung totoo talaga yung
yung talambuhay ni Rian Ramos. 'Di ba? Kaya yung mga palusot ng iba na sana ganito ang ginawa mo sana. Hindi psychic kasi yun may power yun Supposed to be daig nun dapat ang doktor kasi malalaman ng doktor kung nagsasakit-sakitan ka lang pagka pinatest ka niyan Pinakuha ka na ng, let's say sabihin mo, Dok, masakit ang dibdib ko, 'di ba? O sige, ipa-ECG ka na kita or i-2D echo ka para malaman natin or pa-X-ray ka kung enlarge ba yung puso mo. Ngayon, kung normal lahat yon, ibig sabihin wala ka talaga sakit, psychological mo lang. Malalaman ng doktor yun Kaya lang ang doktor, dadaan pa sa mga test. Yan, psychic powers na ang meron yan Dapat malalaman niya na talaga yan Kung namimeke lang yung nagpapahula o hindi, di ba? Kaya nga psychic powers Kasi once na mangangatwiran ka na kasi mali yung binigay mong impormasyon, dinidefeat niya yung purpose ng pagiging psychic niya. Ano ang ibig ko sabihin? Kasi nakita ko kasi dito kay nanay, sabi ni Jessica Soho, naalala ko lang kasi, sabi ni Jessica Soho, Daw niya, sa sulat ng iyong pangalan sa ito nga, papel. ito nga, sulat pangalan sa papel, alam niya na agad ang sakit Di ba? Malalaman na niya ang iyong karamdaman. Di ba malupit ito? Pagsapit ng alas 9 ng umaga, ang mga During quarantine siguro or kasagsagan ng COVID kasi nakamask yung mga tao. nakapila sa San Jose del Monte sa Bulacan, kanya-kanya ng lista ng pangalan sa papel. Pero hindi raw ito para sa contact tracing. May dinarayo kasi ritong manggagamot na sa pamamagitan lang daw ng pagsulat ng pangalan sa papel, di umano malalaman na niya ang iyong karamdaman. Kahit hindi maitaas nabigla. Yung sakit yung sa balakang. Oo nga po. Pagkatanggap ng papel, kung ano-ano rin ang isinusulat dito ng matanda. Susulat ng pasyente yung pangalan, tinitignan ko po doon kung ano ang sakit nila. Kayang-kaya rin daw niyang malaman kung ang kaharap niya may COVID-19 o Ayos marunong pa siya sa swab test. Sa tingin ko po sa pangalan, binitig ko po. Nalalaman ko po. Kasi po nakikita ko na po sa itsura. Ito, di ba? Katulad nung isang nagkikriticize sa akin, si nanay daw dapat hindi na hindi ko na daw pinakita yung mga hula dahil yun lang naman daw yung kinabubuhay niya. Inedit na nga yung comment Nung una, care na care siya dun sa manghuhula. Nung sinabi ko na scammer, inedit niya, dun lang daw sana daw sa privacy. Ito nga, willing magpakita, 'Di ba? Nasa private property na to si nanay, pero willing pa rin magpa-video. Lalo na yung manghuhula na binidyohan ko sa pampublikong lugar. 'Di ba? Kasi kung kukontrahin mo ko kung bakit ko vinivideohan yung manghuhula. Kasi do sa unang pinuntahan ko manghuhula, nasa private siya Nagpaalam ako doon, pwede po ba namin videohan para ma-document namin? Pumayag. So, okay tayo doon. Now, yung sinanay na nasa Plaza Miranda, nasa public place yun Baka nga may CCTV pa doon 'Di ba? Sa public, di kung ang katwiran nyo, kung ini-invade ko yung privacy nun, lahat ng mga nagtanim ng CCTV sa public places, ipahugot nyo lahat. Kasi ini-invade nun lahat ng privacy ng mga nakakapture na kriminal. Tinaw kung gaano ka bobo minsan yung mga nag-aano sa akin na nagkikriticize sa akin, pinapagtanggol yung mga scammer. 'Di ba? Nagkakaroon ng simpatya doon sa scammer pero doon sa binibiktima wala silang puso. Kawawa naman yung dahil nga siyempre dahil matanda nga naman daw. 'Di ba? Nakakahiya 'yun, men. Yung magtanggol ka. Sasabihin pa sa akin magkaiba daw yung yung CCTV daw sa social media. Ba't mo ipapagkumpara CCTV sa social media? Yung CCTV na-upload naman sa social media yon. Halos lahat nga na nire-reaction ko dito kuha sa CCTV Anyway, magpatuloy na natin to. Ng hinga nila at saka po sa mga mata. Tingnan mo anak
dito yung sumasalbahe sa'yo, ha? O, halika din eh. Para makita mo yung sumasagot. So ang procedure ni nanay, inaano niya, dinidikit niya sa Itsura ng hinga nila tsaka po sa mga mata. itsura daw na hininga at sa mata. Tingnan mo anak, dito yung sumasalbahe sa'yo, ha? O, halika din eh. Para makita mo yung sumasagot. Hawak mo itong mata. Tingnan mo na. Yan, o. Babae? Parang lalaki ina nga. Bigote eh. Ah? Tingnan nyo? Opo, opo. Lalaki daw, walang pinagkaiba to doon sa tawas, no? Kaya lang ito, ano ba yung nagfo-form ng image niyan? Yung pawis ba nung pinagpatungan or ano? O minsan kasi sa pagkakagawa na ng papel yun eh. Sa mga naniniwala at kahit pa sa mga nagdududa, ito raw ang pangalang dapat tandaan. Ang 84 anyos na si Nanay Belia. Dahil senior citizen at nasa gitna tayo ng pandemya, ang lamesa ng matanda may nakaharang na plastic. Isa sa mga dumayo nung araw na yon, ang OFW na si Rolly na matagal nang idinadaing ang paninikip ng kanyang dibdib at hirap sa paghinga. Ang doktor kasi, hinartest nila ako kung baka may sakit ako sa puso. Kung gamot ka lang, dami ko ng gamot eh. Isang plastic na yan. Naubos kong gamot. Hanggang nabalitaan daw ni Rolly ang tungkol kay Nanay Tapos dito gagaling ka? Belia. Hindi naman ako nagpapaniwala ba. Pero minsan may time talagang kailangan mo maniwala eh. I agree doon. Yun ang tinatawag kasing ano eh, desperation eh. 'Di ba? Normal lang sa tao 'yan. Yung let's say may hinahabol ka na gusto mo talagang gumaling na, gusto mong ano talaga 'yan, kailangan. 'Di ba? Isa 'yan sa mga magbibigay sa atin ng something na panghahawakan natin, ng hope. Ipinasulat muna kay Rolly ang kanyang pangalan. At kahit ngayon lang daw siya nakita ni Tia Belia, laking gulat ni Rolly nung biglang sabihin nito ang iniinda niyang sakit. Hindi naman siya nagtanong sa akin ano sakit ko. Wala naman ko sinabi dyan. Tumama. Hinilot ang parte ng katawan na Hindi kasi baka naman kasi pagdating mo dyan, gumaganon-ganon ka. Siyempre, di ba? Nako-cold reading ka nun. Pwede kasing cold reading yun eh. Di ba? Makita man kita na katulad nun halimbawa, makita lang kita. Let's say, ako yung manggagamot, makita kitang iika-ika sa harap ko. Tapos, bagsak yung kalahati ng mukha mo. Pwede ko sabihin sa'yo na na-stroke ka. Or nakita ko na lagi mong hinahawakan ng tuhod mo. Pwede ko sabihin sa'yo na may rayuma ka. Kino-cold reading kita nun. Nauobserbahan kita. Hindi yun dahil alam niya kung anong sakit mo. Nakikita din kasi sa mga actions mo, yun yung tinatawag na cold reading. palaging nananakit. Okay. Kasi yan na mismo naghihilot, medyo okay naman. Medyo lumuwag pakiramdam ko, tapos pinawisan ako. Maling placebo. Maya-maya pa, Okay lo. Basta nilagay niya lang yung nanay ito, tapos sinulatan niya. ang 86 anyos na si Lola Elizabeth nabalitaan ang panggagamot ni Nanay Belia nung minsang may bumulong daw sa kanya. Magpatingin ka kay Belia. Ayos ah. Patunayan ko naman na walang alinlangan na sinabi kong nangyari sa akin yung ganon. Walang ginamit na gamot kundi inihipan lang yung ano ko ito. Palagi raw nananakit ang ulo noon ni Lola Elizabeth hanggang di mano may misteryosong bulong na narinig siya. Magpagamot ka kay Belia. Ako pag may voice na naririnig na gano'n, symptoms ng ano yun ng schizophrenia yun. Hindi ko naman sinasabi may schizophrenia ka na, pero symptoms yun. Auditory hallucinations. Hindi ko nga masabi kung sino yan. Yung Holy Spirit na yun, inuutosan ako na sige magpatingin ka na. Ang ibinulong daw sa kanya pangalan ni Nanay Belia. Pumunta ka kay Belia. Ang ilang araw ng sumasakit na ulo ni Lola Elizabeth, hinipan lang daw ni Nanay Belia ng 3 beses. Pagkatapos yung oras na yan, biglang nawala at umuwi ako. Ayos ah. Mga 40 years na po. Niwala ako sa kanya. Isang tumatindi. Aray!
Pero paano nga ba nagsimula ang panggagamot Pero parang ang sarap niya manghilot, ano? Nanay Belia? Dati raw siyang tindera ng gulay, pero taong 1937, siya'y nagkasakit. At sa puntong yon na meron siyang narinig. Belia, Parang laging merong nagsasabi sa isip ko na Belia, gumawa ka ng isang Belia. simbahang malinggit. Tinawag ko yung mga Nako. pinsan ko, sabi ko ipagpatayo ako ng simbahan. Ayaw po akong patulan at sabi sa akin ay may simbahan na dito, wala nang ang taong magsimba, magtatayo ka pa. Hanggang ang mahiwagang tinig, inutusan daw si Tia Belia na pumunta sa Quiapo. Kumuha raw ako ng langis ng nyog, langis ng oliba, agua colonia, tsaka kokumban. At ang Kukumban. pa rito, pati raw ang mga Kukumban kapitbahay daw. ni Nanay Belia na may sakit. Nagsimula na rin daw na may naririnig na Naku! ibang tinig. Nung ako po dumating sa simbahan, marami na pong nakaupo sa isang bangko na pinipilit po nila akong gumamot. And sabi ko po ay, hindi po ako marunong gumamot. May bumubulong sa amin na pumunta ka kay Belia, kaya kami ay nakarating dyan sa inyo para magpagamot. Ang isa sa di manoy unang napagaling ni Nanay Belia, isang batang bulag. Pinapunta ko sa puno ng saging, pinasahod yung Now, asan yung ano, yung batang bulag na yun? Nasan yun? At mababack upan ba ng ano ng kasi ito na naman tayo men eh. Yung mga cool na nangyari, yung mga kahangahangang nangyayari ay natiling kwento lamang. Hindi ko sinasabing ano ha, hindi ko sinasabing sinungaling si nanay. Pero sa panahon kasi ngayon, 'di ba? Kailangan matuto na tayo. Bagamat malay mo, totoo nga naman yung kiniklaim niya. Pero hindi natin mayaalis ang katotohanan na maraming manluloko sa paligid. Kaya ugaliin sana natin na kahit paano magsuri talaga. Hindi naman siguro pambabastos yun kung hahanap ka ng paraan para ma-verify mo yung claims niya. Kasi kung totoo naman talaga nakakagaling to, malaking tulong to sa sa Pilipinas eh. 'Di ba? Sa dinami-dami ng mga kababayan natin na walang pampagamot, malaking tulong ang mga manggagamot. Kaya lang, syempre, kung maniniwala kayo sa mga ganyan, tapos wala namang patutunguhan, instead na magpagamot ka doon sa totoong makakagamot sa'yo, dito ka aasa, hindi mo namamalayan na lalo lang lumalala yung sakit mo. 'Di ba? Kaya yung mga claims na ganito, kailangan ito talaga ng proof eh. Sa ayaw natin sa gusto eh. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan kung panghahawakan mo yung sinabi ni nanay. 'Di ba? Nandito lang naman ako para magsabi sa inyo, hindi ba mas maganda suriin muna natin? 'Di ba? ko po, nagkaroon po ng tubig na pumatak. Yung pumatak na tubig pong yun po ipinunas ko sa kanyang mata. Yung pinapahid ko sa kanya, unti-unti lumilinaw ang mata niya. Asa na yon? Asa na yon? Yung ano na yon, yung napagaling na yon. Kasi kahit ako pwede ako magkwento ng ganun eh, na may bulag ako na ginamot na nakakita uli. Madali lang yun eh. Ang mahirap kasi doon yung kung paano patutunayan. Biyernes ng buwan, si Nanay Belia meron daw isinasagawang ritual para mas lalong gumaling sa panggagamot. Pero babala niya, marami na raw nagtangkang kumuha ng video ng kanyang ritual, pero lahat ng ito nabura raw ang video. Ayos ah. Sa pagkakataong ito, maire-record kaya ito ng aming camera? Unan mo ba? Nung review ng aming team, kung meron nga bang nai-record, Check lang natin yung files kung na-record. Unan mo ba? Ito ba yan? at ito ang kanyang ritual. Ika'y aking muling kakasangkapan. Alam mo, okay na eh. Okay na nung una men eh. Hanggang sa dumating yung ganito. Yung sa kwento na ginagawa sabi sa akin ng iba, o di ba naghahanap ka ng patunay? Ito na yung patunay. Pero medyo nire-regret ko yun eh. Mas
Siguro mas kapanipaniwala yung kinikwento niya na lang eh. Pero nung nangyaring ganito, Ika'y aking muling kakasangkapan. Ang iyong katauhan ay aking gagamitin. Naniniwala po ako dahil meron ng mga nangyayari na totoo. Lahat ng namimensahe ni nanay talagang naganap po. Pero hindi lahat natutuwa sa manggagamot. Dati talagang dala sa bahay namin ang mga granada. Ngayon, mga salisalita na lang po. Ando mga pinipigilan ng huwag ako manggamot muna. Hindi po na dokumento ito ng ating mga manggagamot. Kung kaya't hindi natin masasabi, ito po ba ay talagang sakit o hindi naman talaga sakit. Ang mga Correct. faith healing, dapat may right diagnosis pa rin. Ganito, no? Hindi, para makasigurado kayo. Kasi sometimes kasi parang placebo ang nangyayari eh. Kailangan gumastos rin kayo. I-monitor nyo rin. Hindi ko na inaalis yung paniniwala nyo. Let's say, halimbawa, ganito, no? Sumasakit ang dibdib mo. Diba? Gusto mo magpagamot dyan. Punta ka muna sa doktor. Tingnan muna kung ano yung sakit mo talaga. Ang gagawin sa yung doktor, kailangan malaman sa ayat sa gusto mo, kailangan talaga malaman natin kung ano yung sakit mo eh. Hindi kasi pupunta ka doon na ire-relayan mo lang yung reading ni nanay. Dahil yung reading ni nanay, nagbabase lang yung sa spiritual powers niya. Na kahit kailan, hindi natin malalaman kung ano yung totoo. 'Di ba? Pwede kasi claim niya lang yun para lang makasiguro tayo. Pumunta ka muna sa doktor. Ngayon, pag na x-ray na yung chest mo, no, nakita na may problem ka sa heart, enlarge yung heart mo. Sapat na yon. Now, punta ka ngayon kay nanay, pagamot ka. After mo magpagamot, balik ka sa doktor. Kasi feeling mo, gumanda na yung pakiramdam mo eh. Pwede kasi yung nararamdam mo, placebo lang. I-search nyo kung ano yung placebo. Placebo, psychological yon na kunyari, nafe-feel mo na gumanda ang pakiramdam mo. Now, balik ka uli doon sa doktor, pa-test ka uli, pa-x-ray ka uli. Kung ganun pa rin ang resulta, ibig sabihin, walang pagpapagaling na nangyari. Psychological nyo lang yun. Diba? Kaya importante pa rin na nado-document kung ano yung nangyayari sa inyo. Kasi baka mamaya, feeling nyo gumagaling kayo, hindi natin alam, lumalala na pala. Diba? yun po ay Na sana'y maaagapan pa. hindi po yan kumpirmado ng scientific studies. Kaya nga faith, sarili nilang paniniwala rin na kaya nilang gumaling. Nasabi ng simbahan dito, may mga taong Igalang ang paniniwala. binigyan ng biyaya ng Diyos na magpagaling. Ang tawag doon, charism. Kung ang iyong pagpapagaling ay nanggagaling sa Diyos, wala namang masamang sinasabi ang simbahan doon. Bagamat meron na tayong modernong healthcare system, nagpapatuloy pa rin ang pagtangkilik ng maraming Pilipino sa mga faith healer. Malalim ang pagkakatanim nito sa katutubong kultura ng mga Pilipino na sila ay dumaan din sa paggamit sa mga albularyo. Nagkaroon ng pagtiwala rito ang mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga medyo mahihirap na karamdaman. Paglilinaw ni Nanay Belia, oras na malaman niyang malubha ang sakit ng lumalapit sa kanya, Minsan meron mga cancer, sakit sa bato, pinadudoktor ko po yun. magduda Pero bakit hindi ito ha. So ibig sabihin hindi mo kaya? Hindi ba Diyos yung nagbigay sa iyo niyan? Wala ka bang tiwala sa Diyos na hindi kaya niyang pagalingin kahit medical na problem? Minsan yun din ang yun din ang nakakaduda din. Siyempre sinabi mo na yung pagpapagaling mo ay galing sa Diyos, di ba? Yung pagpapagaling mo na yan. Kahit na ano pang sakit yan, kung galing sa Diyos yan at totoong may kapangyarihan ka, kaya mong gamutin yan on the spot. Actually, kung ganyan nga ang ganyan nga yung claim mo, dapat sa hospital ka nagkukwarto-kwarto dun eh. Para magpagaling ka eh. 'Di ba? Doon talaga mapapakinabangan yan, yung talent mo na yan at yung pagtulong mo sa kapwa mo. 'Di ba? Hindi consistent yung paniniwala eh.
Or maintindihan ko naman kung yung mga albularyo naman, magdi-disclaimer na sila, ang ginagamot ko lang po ay yung sa spiritual. Let's say, kinulam or na barang. Pero kung halimbawa, binigyan ka ng Diyos kamo ng kapangyarihan para makapagpagaling, I think it doesn't matter kung yun ay medical na condition or or spiritual Kasi binigyan ka na ng power ng Diyos 'Di ba? Conflicting din kasi minsan Katulad niya sasabihin niya, sinasabi ko magpa-doktor ka. 'Di ba? Pero yung kaninang may sakit sa puso na yon, kaya niyang gamutin. Ibig sabihin mga mahihina lang ba ang kaya mong gamutin, 'di ba? Hindi naman siya albularyo na katulad do sinabi ko kanina na cause ng duwende, ng kapre yung pagkakasakit niya. Naman daw ang iba sa kanyang ginagawa para sa kanya. Ito ang kanyang misyon at papel sa mundong ibabaw. Hindi niyo ako mapipigil na manggamot kasi tungkulin ko itong tinanguan sa Panginoon na gamutin yung mga taong mga walang pera. Hindi ko po pinagsawaan ang ibinigay ng Diyos sa akin na panggagamot. Yun po ang aking gampanin. Okay lang kung ganun. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang mapag-uusapan natin ngayong gabi. Good night po sa lahat. Bye-bye.